mga dayuhang abogado ang bumuo ng legal team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. May karanasan din sa information technology ang mga abogado dahil puro electronic daw ang mga isusumiting ebidensya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, sino-sino ba ang nadagdag na abogado ng dating Pangulo? Julius, isang international humanitarian lawyer ang pinaka-latest na nadagdag nga sa legal team na didepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. At dahil nga ngayon na kumpleto na itong core team ng depensa, mas nakahanda raw sila ngayon maghain na ng mga petisyong pabor sa dating Pangulo. Over again here tomorrow? Sa muling pagbisita ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC Detention Center, kinumpirma ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumpleto na ang kanilang legal team para sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Binubuo raw ito ng 5 international lawyers. Bukod kay Kaufman, pasok din sa defense team ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs na may 15 taon ng karanasan sa international law, international criminal law at human rights. It comprises a core team of people who've had years of experience at the International Criminal Court, years of experience handling the information technology that's required to run a defense case at that court. Git ni Kaufman, mas pinili nilang palakasin daw ang defense team na may kaalaman din sa IT lalo't pawang electronic evidence ang isusumite sa korte. At dahil kumpleto na mga abogadong dedepensa sa dating Pangulo, pinaghahandaan na rin daw nilang paghahain ng mga petisyon sa kaso. Various arguments that we can make, of which the result might be that the case is dismissed. We hope to introduce a request for interim release in due course. I'm not going to tell you about the timing of that. Hindi na pinangalanan ni Attorney Kaufman ang ibang miyembro ng defense team ng dating Pangulo. Pero bukod sa 5 international lawyers, meron din daw 2 Pilipinong abogado na tumutulong sa kanila. Sakto namang pagdating sa The Hague ng kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Attorney Martin Delgra. Wala raw usapan na magiging parte siya ng legal team. Pero malaking bagay daw na may abogadong nakakakilala sa mindset ng kliyente. Maaalalang si Delgra ang kasama ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea nang arestuhin si former PRRD. Kung may kaso man haharapin niya, ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin dito sa Hague. Hindi pala dun sa Pilipinas. Kasabay nito, hiniling ng Duterte camp na magsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay sa pinagsama-samang habeas corpus petitions na nauna ng isinampa. The manner of arrest of the subject person is highly questionable as alleged in their petition. Sinagot naman ng Malacanang ang unang naging pahayag ni Attorney Kaufman na malaking hamon sa paghawak niya ng kaso ang political manipulation. It is also better for him to know who manipulates who. And of course, sabi nga natin, he should also be aware of the plight, of the EJK families, of the EJK victims who are now allegedly being harassed. He will definitely face some difficulties in defending his clients if regarding the admissions made by his clients. But we wish him all the luck. Nauna namang sinabi ng ICC na hindi nila kinukonsidera ang ganitong klaseng away politika sa pagdinig ng kaso. Ngayong puro international lawyers ang nasa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natanong natin kung sila ba hihingi ng legal aid sa International Criminal Court, pero tumanggi si Attorney Kaufman na sumagot at nagbigay ng komento hinggil sa funding ng kanilang kampo. Ngayong araw, inaasahan na muling makakabisita ang mag-ina na sina Hanilet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte matapos ng 3 araw na hindi pagbisita o pagdalaw dito sa ICC Detention Center. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.